Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max sa alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya, may puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya, kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ang ibig ko sabihin, masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga! Ang bango ng sampayan, tara na magsayaw. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayaw. Fabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa isang konserbatibong bansa tulad ng Pilipinas, hindi maitatanggi na madalas pa ring mailap at tikom ang bibig ng maraming Pilipino pagdating sa usaping mental health. Pero sa kabila nito, aktibo pa rin kumikilos ang pampubliko at pribadong sektor sa social media para imulat ang mata ng publiko sa halaga ng mental health at ilapit ang serbisyo para sa mga nangangailangan nito. At isa nga sa kanilang inisyatiba, ang Mental Crisis Helplines, kung saan one click away na lang ang paghingi ng tulong. Bagay na mahalaga para kay Dr. Kurt Arcangel, isang psychologist. I've been part of the NCMH Crisis Hotline before. So, para sa akin, napakahalaga ng mental health lines, lalo na sa mga moment of crisis. No, for example, lalo na sa Pilipinas, di ba? Marami tayong mga, or daanan tayo ng mga natural calamities, lalo na bagyo. No? Ang mental health helplines or hotlines, they provide immediate support. So sa mga taong walang ibang malapitan or makausap, lalo na sa oras ng pangangailangan, okay? These helplines are or can offer emotional and psychological first aid. Para kay Dr. Kurt, nagsisilbing tulay ang crisis hotlines para mabilis na maabot ng publiko ang psychological assistance na kinakailangan nila. Nagkakaroon din anya ito ng positive impact dahil nagsisilbi nila itong karamay sa gitna ng pag-iisa. A professional usually start by creating a safe and calming environment para sa caller. Yan ang number one na dapat tandaan na as a responder, no, syempre they listen actively, right?
nagpapakita tayo ng empathy at tinutulungan natin ang caller na i-regulate ang emotions nila. Paalala pa nito, professional man o hindi, maliban sa pakikinig ay kailangan din nating maging sensitive para tulungan silang maramdaman na totoong may nakikinig at nakakaintindi sa kanilang pinagdaraanan. Gaano man ito kabigat. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang informasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako believe. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang buhay ay sasaya basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan.
Fabcon, amoy nakaka-joyful! Minsan ang buhay ay katanungan. Ang bukas ay bakit nga ba di mo alam? Mga pasakit na naranasan, kakambal ay hirap, bakit walang hanggan? Huwag mong isipin na ika'y lagi na lang mag-iisa. Naririto at may kaibigan ka. Dear Ate Raquel, isang makabagong paglalahad ng mga liham na may kaugnayan sa suliranin ng mga pusong nasaktan. Dear Ate Raquel, tatalakay sa inyong liham upang kahit papano maibsan ang hinaing ng pusong sawi. Dear Ate Raquel, ang inyong bagong kaibigan at kaulayaw sa loob ng 1 oras dito sa DZRH. Darito ang inyong kaibigan, Raquel Monteza. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sabado na naman muli magkakasama-sama tayo sa loob ng 1 oras dito sa ating programang Dear Ate Raquel. Kumusta na po? Sana po nasa mabuti tayong kalagayan at kahit papano bumababa na po ang presyo ng gasolina. Naku, sana naman tuloy-tuloy na bumaba ito at bumalik sa dati na para naman hindi mahirapan ang ating mga kababayan. Kasi naman lahat talaga nagmahal, hindi po ba? Kapag kayo pumunta sa palengke, lahat nagtaasan na. Kaya sana naman talaga bumaba na ang presyo ng gasolina, bumalik na sa dati at naway matigil na ang digmaan sa Middle East, no, sa gitnang silangan. Nawa patnubayan sila ng Panginoong Diyos, bigyan sana sila ng tamang kaisipan para ihinto na ang mga panlulupig o panggigyera sa mga bansa, ano. Sana para let's peace reign in this world, no. Kapayapaan nawa ang maghari sa ating mundo. Anyway, nako, mainit pa rin ang panahon, hindi po ba? Nako, alam niyo ba, pag tag-init, marami talagang mga sakit na nag-uusbungan. Pero ang isa sa mga delikado ay ang sore eyes o yung pink eye kung tawagin. Ang impeksyon o pamamaga ng transparent membrane na tumatakip sa puti ng eyeball at mga linya ng talukap ng mata ay tinatawag na pink eye or conjunctivitis. Kapag namamaga ang maliit na blood vessel, ang mga puti ng mata ay nagmumukhang pink o reddish. Ang mga karaniwang sanhi ng conjunctivitis ay viral o bacterial infection at allergic reaction. Maaaring nakakairita sa pakiramdam ang conjunctivitis pero hindi ito laging nakakaapekto sa paningin naman natin. Kaya lang, nakakahawa ito. Kaya makatutulong na alam natin kung paano ang pagkakaroon ng sore eyes at paano ang treatment nito. Kapag nagmumuta nagkakaroon na ng muta at halos namamaga na ang mga mata, sore eyes na ito. Huwag niyong patakan ng ihi, ewan ko ba naman, bakit ba naman
lalo talang mai-infection ng mga mata. Alam nyo, nung maliit din ako, pag sinasabi nila na ihian mo o patakan mo ng ihi yung mata mo para hindi. Nako, ay ang hapdi kaya nun. Pangalawa, ang dumi kaya nun. Di ba? Yun yung nilalabas ng katawan natin. Tapos babalik mo sa loob ng katawan natin. Hindi na, wag na po. Lalo kasi talaga mai-infection ng ating mga mata. Kaya wag na po tayo magdoktor-doktoran. No? Magpatingin na po tayo sa tamang doktor talaga. Kasi maaaring sabihin ng doktor na mag-apply ng mainit o kaya malamig na compress, yung ilalagay mo dito sa mata mo ng ilang beses sa isang araw. Gamit dito yung basang tela na parang linisin yung mga talukap ng mata natin, yung mga natuto yung muta. Hindi ba? Nagdidikit kasi yung ating mga pilik mata kasi nga dahil nga sa mga natuyong muta. Ay dapat gumamit din tayo ng pampatak sa mata, yung artificial tears kung tawagin. No? Linisin ang mga talukap ng mga mata natin, paligid ng ating mga mata. Importante yan. Karamihan sa kaso ng pink eye, lalo na kung viral, pwedeng hindi kailangan ng antibiotic. Maaaring kailangan mong maghintay ng 2 to 3 weeks, ang tagal ha, 2 o 3 linggo para ito mawala. Gayon pa man kung sa tingin ng inyong doktor na nagkaroon kayo ng pink eye dahil sa herpes simplex virus, maaari silang magrekomenda ng mga antiviral medication. Pero paalala ha, huwag tayo maging kampante kasi hindi lang naman sore eyes ang pwedeng maging sakit ngayong tag-init. Pero alam niyo ba, kapag kayo may sore eyes, kasi mga nakakahawa talaga ito kaya dapat mag-ano na lang tayo, mag-quarantine, self-quarantine, no? Para umiwas tayo sa mga tao, para hindi tayo makahawa, at magsuot tayo ng eyeglasses, sunglasses, para hindi tayo tingnan, kasi talagang nakakahawa talaga ang sore eyes, no? Anyway, dapat ngayong tag-init, alamin natin kung ano yung mga usong sakit, no? Para maiwasan natin, tayo na mismo ang mag-ingat. Dahil nga sa sobrang init, dapat magdala tayo ng payong, magdala tayo ng bimpo o ng panyo, at magdala tayo ng extra clothes kasi mahirap na pawisan tayo. Pag tayo pinawisan o kaya natuyo yung damit natin, natuyuan tayo ng pawis, magkakasakit tayo, baka magka-pneumonia pa tayo, di ba? So, mahal pa naman ng magpa-ospital, mahal pa naman ng mga gamot, kaya tayo na rin ang mag-ingat sa ating sarili, okay? So, basahin na po natin ang ating unang letter sa araw na ito. Dear Ate Raquel, Antonio Ramos po ang pangalan ko, pero Tonton ang aking palayaw. Anak po ako sa pangalawang asawa ng nanay ko. Yung unang napangasawa ng nanay, pinagpalit siya sa ibang babae. Yung tatay ko naman, ganon din po. Pinagpalit din siya. Kapwa sila lumayo sa nanay ko, kaya nga buong buhay ng nanay ko, siya lang ang nagpalaki sa amin ng ate ko. Kaya naman ipinangako ko sa sarili ko na pagbubutihin ko talaga ang pag-aaral ko dahil gusto kong tulungan si nanay. Kaya nang makatapos ako ng elementarya, ang laking pasasalamat ni inay. Ang pangako ko kay inay na mag-aaral ako ng mabuti. Tatapusin ko ang aking high school at pagkatapos magkakolehiyo ako. At tapos magtatrabaho ako at pagkatapos mag-aasawa ako. Natawa po si nanay. Sabi ni nanay, aba, may plano na pala talaga ang anak ko sa buhay niya. Hindi man lamang naikwento sa akin. Pero sinagot ko po ang nanay ko. Sabi ko, Nay, biro lang po yun. Siyempre, hindi pa ako mag-aasawa. Kasi gusto ko po, magpapatayo muna ako ng bahay. Gusto kong bigyan kayo ng isang magandang bahay. Para naman, meron kayong matirhan. At siyempre, mabigyan ko rin kayo ng pera, magkaroon kayo ng negosyo sa sarili nyo. At kapag nagawa ko po yun, dun lang ako mag-aasawa. Sagot naman ni nanay, ay naku anak, basta makapagtapos ka lang ng pag-aaral, maligaya na ako noon.
Alam ko paulit-ulit ko nang sinasabi sa iyo anak, hanggang sa huling hininga ko pagtatapusin kita ng pag-aaral dahil ang edukasyon lang ang kaya kong irigalo sa iyo. Nagpasalamat naman po ako sa nanay ko. At sinabi kong ayoko namang malugotan siya ng hininga dahil sa pag-aaral ko. Kaya sabi ko sa kanya, Nay, ikaw ang inspirasyon ko. At totoo po, pagbubutihin ko ang pag-aaral ko. Pangako yan kasi love na love ko po kayo, Nay. Mahal na mahal ko po kayo. Sa pagpasok ko po ng first year high school, nakilala ko si Hector, ang isa sa mga kaklase ko. Sa unang araw pa lang ng klase namin, kung ano-ano na sinasabi niya. Para daw sirang plaka ang teacher namin na nagpapaalala na dapat daw pagbutihin amin ang pag-aaral namin. Itong si Hector, during the lecture, tumayo. Sabi niya, first year pa lang tayo, tapos unang araw pa lang ito. Saka na yan, pag ano yan, enjoy na muna natin ang bungay natin. Sagot ko naman sa kanya, ay nako, ako hindi, excited ako dahil gusto ko makatapos ako ng high school. Kaya magsisikap talaga ako. Tapos sagot niya sa akin, mahirap daw ang buhay. Kung papahirapan ko parawan sarili ko, wala nang kwenta. Kaya nga, total first day pa lang ng klase ngayon, tiyak, wala namang gagawin sa eskwela. Kaya, exit na lang muna ako, babalik na lang ako kapag may mga leksyon na. At umalis nga si Hector, hindi ko naman siya napigilan pa. Nang matapos po yung klase namin, bumili ako ng fishball sa kanto. Hindi sa kariton ni Mang Lito. Napag-alaman ko na hindi pala siya nakapag-aral kahit grade 1 lang. Kaya naman sabi ko sa kanya, Mang Lito, gusto niyo tulungan ko kayo? Tuturuan ko kayong bumasa at sumulat. Kaya lang, ililibre niyo ako ng 10 pisong fishball. Okay lang po ba yon? Natawa po si Mang Lito at pumayag naman siya. Tuwan-tuwa naman ako, Ate Raquel, kasi nga sabi ko, matutulungan ko na si nanay kahit papano. Samantalang ang Ate Jenny ko naman, pinag-aaral ng nanay ko sa TESDA. Ang katwiran ni nanay, kahit vocational, kailangan makatapos ni ate para meron siyang skills na pwede niyang gamitin. Pero sa halip na mag-aral si ate, ay nako kung ano-anong ginagawa. At sakto naman, nakita ko siya ate naninigarilyo dun sa tapat ng school namin at marami pa akong natuklasan sa kanya. Nung sinita ko siya, sabi niya, ano bang pakialam mo, Tonton? Hindi naman kita tatay kaya wag mo akong pakialaman ha. Huwag kang makialam sa buhay ko. Ang sabi ko naman po sa ate ko, concern lang naman ako sa kanya kasi nga magkapatid kami. At kung sana nga paninigarilyo lang, medyo okay pa rin. Pero hindi po ganun, Ate Raquel, kasi nakita ko po siya, kasama po niya yung may-ari ng tindahan. Yun po yung Koreano. Ang sweet-sweet po nila. Sinagot po ako ng ate ko, pasigaw. Hoy, wala kang pakialam sa buhay ko ha. Di kita buong kapatid. Anak ka ng nanay sa ibang lalaki, kaya hayaan mo na ako. Kailangan kong gawin yun dahil sawa na ako sa buhay mahirap. Naibibigay naman ng Koreano yun ang lahat ng gusto ko Kaya sino pa ba ang mag-iinarte? Sino pa? Ako pa ba? Ate, ang hindi namin alam, si nanay nakikinig pala. Kaya ayon sa sama ng loob, inatake si nanay. Bigla na hospital ang nanay ko at ako naman ang sinisipan ni Ate Jenny. Sabi niya, ikaw ang may kasalanan Kung di mo ako kinausap tungkol sa... ayoko mamatay si nanay. Ayoko. Alam mo, talaga nang pikon ako Wala naman kasing Diyos. Nasaan ba yung Diyos? Ngayon na nga, ngayon din. Ngayon kailangan ko tulong niya. Pero nasaan siya? Hindi naman siya nagpaparamdam Ate, sa puntong ito, sinabihan ko si ate. Sabi ko, ate, ano ba yung sinasabi mo? Mali yan Sabi naman ni ate, ganun? Ako pa ngayon ang walang alam? Gusto mo bang isa-isahin ko ang pagpapabaya ng Diyos sa buhay natin, ha? Una, lumaki tayong walang ama. Lumaki tayong isang kahig santuka.
Lumaki tayo sa lugar na mabaho, masikip, magulo. Lumaki tayo nangangarap na sana magkaroon ng magandang buhay, pero ayan, walang nangyari. Wala. Dahil hindi naman siya totoo eh. Sabi ko sa ate ko, totoo ate ang Diyos. Totoo yun. Sabi naman ni ate, kung totoo siya, napatunayan mo, di ba? Dahil maniniwala lang ako sa iyo kapag nagkapera tayo para bumili ng gamot ni nanay. Dahil kung wala kang magagawa, sabilitin akong babalik sa Koreanong yon at ibebenta ko na talaga yung sarili ko. Ate, para hindi na kami magkasagutan ni ate, umalis na lamang ako. Pumunta ako sa school. Ito namang si Hector, nagtaka. Bakit daw hindi ako nakapasok? Sinabi kong nasa ospital ang nanay ko at naghahanap ako ng malaking pera dahil kailangan pang paggamot ni nanay. Sinabi niya sa akin, makakatulong daw siya sa akin kasi marami daw siya mga kaibigan na small time magnanakaw. Ate, nagulat ako. Noong una, sabi ko, huwag nanakaw, para namang mali ito. Hindi ako makapag-decide talaga, pero gusto ko kasing protektahan ng ate ko at patunayang may Diyos na pwedeng tumulong sa amin. Yun nga lang, maling paraan ang naiisip ko. Nanakawan daw namin ang shop ng Koreanong sinasamahan ng ate ko. Pero kailangan daw pumunta ako sa office ng principal namin at hiramin ko daw yung flashlight ni Mrs. Ginto. Ate, gulong-gulo talaga ang isip ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero nagpunta pa rin ako sa office ni Mrs. Ginto. At nandun naman siya. Pero hindi ako napunta doon para hiramin ang flashlight niya. Kundi para sabihin sa kanyang, Ma'am, tumawag po kayo ng tanod at saka ng pulis kasi may magaganap pong nakawan. Ganun nga po ang ginawa ni Mrs. Ginto. Kaya ang nangyari, nahuli ang mga nagtangkang magnakaw sa tindahan ng Koreanong sinasamahan ni ate. Pero eto, ang Koreano ay nahuli din dahil sa prostitusyon naman. Sa pagpasok sa bahay niya, nakita ang mga larawan ng mga babae. Muntik na palang mapariwala ang ate ko. Si Hector naman, dinala sa DSWD. Dahil sa ginawa kong yun, Ate Raquel, nagtulong-tulong ang mga teacher na mag-fundraising sa school at pati ang simbahan ay tumulong sa amin para sa pagpapagamot ni nanay. Sino mag-aakalang sa pagtulong ng mga taong di ko naman ganap na kilala ay mauoperahan ng nanay at magiging maayos ang lahat? Gumamit ang Panginoong Diyos ng mga tao para mapatunayan niyang totoo siya at makapangyarihan. Sa ngayon, maayos na ang lagay ng nanay, samantalang kapwa kami nagpapatuloy sa pag-aaral ng ate ko. At iba na ngayon ang ate ko, kasi siya na ngayon ang nangunguna sa pagsisimba tuwing linggo. Dahil alam na niyang buhay ang Panginoong Diyos at lagi siyang nandyan sa amin. Salamat po sa pagbasa niyo sa aking liham. Gumagalang, Antonio Tonton Ramos. Salamat, Tonton, na balikan ka namin makalipas ng ilang commercials. We'll be back. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampal,
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Benepisyo ng pagiging isang fur mom. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang pagiging isang ina, hindi lamang natatapos sa pagkakaroon ng anak. Dahil ang iba, nagiging nanay din ng kanilang mga mahal na alagang hayop. Kaya naman, ano nga ba ang benepisyo ng isang pagiging fur mom? Ayon sa wishbonepet.com, ang iyong fur baby ay iyo ring nagiging companion. Para rin itong tao na yung pwedeng maging kasakasama. Kapag nalulungkot ka, nariyan siya sa tabi mo. Dahil ayon sa ilang pag-aaral, ang aso ay mayroong empathic-like behaviors. Habang ang mga pusa naman ay may kakayahang ma-pick up ang human emotions. Bukod pa riyan, ang pagkaroon din ng isang alaga ay iyong magiging kasama para makabuo ng magandang memories. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng pagiging isang fur mom. Tandaan, maging isang responsableng pet owner para maging masaya rin ang iyong alagang fur baby. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS.
Falcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Falcon. Amoy nakaka-joyful. Dahil sa pananalig at takot sa Panginoong Diyos, hindi kami nakagawa ng masama ni Tonton. O hindi ako nakagawa ng masama. Bagkus dahil sa ginawa niya, nailigtas pa niya ang kanyang kapatid sa pagkapariwara at natulungan pa niya ang kaibigan niyang si Hector na makapagbagong buhay. Tunay na kapag kabutihan ang iyong itinanim, kabutihan din ang iyong aanihin. Maraming salamat sa pagsulat mo, Tonton, at nawa dasal ko na makapagtapos ka ng pag-aaral at matupad mo ang mga ipinangako mo sa iyong nanay. Mabuhay ka. Siyempre, gusto kong batiin sa mga puntong ito ang aking mga kaibigan. Unang-una na, si Gisette Prospero, Liza Mabasa, at ang aking kaibigan, si Florence Aguilar. And hello din, ako, ayoko naman magtampo to aking kaibigan na to. Si Veronica Jones. Jake, hi! Kamusta ka na, Jake? Ako, tagal na nating hindi nagkikita. Itong si Veronica Jones, siya merong, kapatid dito ni Jacqueline Jose na pumanaw na. Pero si Veronica Jones, siya yung original na tawagin natin si Wonder Woman, Linda Carter of the Philippines nung araw. Anyway, batiin na natin iba pa mga kaibigan natin, sina Maria Cristina Juarde Andrade, Mirna Aquino, Cristina Sumagi Alarcon, Dionisio Eser, Saturnino Laoay Sr., Fe Armamento, Summer Julie, Dinya Asuncion Herman, James Anthony Neal, Lulu Harabes, Tapleras, Edelberta Sabanal Roa, Tristan Wyatt V. Gulay, Arnold Duco, Ruby at Neil Tamayo, Ivy Gutierrez, Santos Dolina, Nalin Alarcon, Ramon Abadillo, Wilma Kienzi Olalia, Nora Villapando, Redempsor Escobel, Angelo Redaha, Annalyn Baulita at Emma Fernandez. Ito, maganda to. Alam nyo ba, yung salmon yung pagkain yan, isda yan, Ang salmon ay nakatutulong para sa healthy hormones. Narito ang mga benepisyo ng mga mahilig kumain ng sashimi or salmon sashimi. Naku, paborito ko to, paborito din ng mga anak ko. Unang-una, mataas na protein, mayaman sa omega-3, fatty acids, antioxidant properties tulad ng vitamin D, selenium, astaxanthin na tumutulong protektahan ang mga selula mula sa pinsala. Kalusugan sa puso, ang omega-3 fatty acids na salmon sashimi ay tumutulong upang bawasan ang triglycerides, babaan ang presyon ng dugo, at maiwasan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Kalusugan sa utak, anti-inflammatory effects, pag-iwas sa cancer, kalusugan ng mata, suporta sa kalusugan ng mga buto. Ang salmon sashimi ay mayaman sa vitamin D at calcium na mahalaga para sa pagpapanatili ng malakas na mga buto. Mababa sa calories. Ang salmon sashimi ay mababa sa calories kaya maaaring maging bahagi ng isang balancing dieta. Okay. Naku, paborito ko pa naman yung salmon sashimi. Okay, so ayan po ang mga benepisyo sa pagkain ng salmon sashimi. Magbabalik po ang Dear Ate Raquel makalipas ang ilang commercials. We'll be back. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up
Bronze Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello Pride Bar Blue. ACS Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Isip-isip lang, mga pagkaing pangkaisipan na dapat pag-isipan. Isip-isip lang. Narito po ang isip-isip pagkaing pangkaisipan sa linggong ito. Padala ni Agnes Ruiz ng Indang, Cavite. Every time you get upset at something, ask yourself, if you were to die tomorrow, was it worth wasting your time being angry? Totoo naman yun. Tuwing tayo sa tuwing ma-upset tayo o magagalit tayo sa isang bagay, dapat tanungin muna natin ang ating sarili, paano kung mamamatay tayo kinabukasan? Worth it ba o tama lang ba na inaksaya natin ang ating oras na magalit? O nga naman. Every time you get upset at something, ask yourself, if you were to die tomorrow, was it worth wasting your time being angry? Ang pagkaing pangkaisipan sa linggong ito ay padala ni Agnes Ruiz ng Indang, Cavite. Ngayon po gusto kong batiin ang ating mga kaibigan. Ako, si Donnie and Cecile Pastrana ng Roseville, California, si Gemma Franco at si Mitch Smith ng Roseville, California din, at si Arlene Sago ng Tokyo, Japan, at binabati niya ang kanyang ina na si Lucy Sago ng Navotas City. At happy listening din kay Tina Salcedo at kay Eva Vivar ng Bacoor City. At hello din kay Ate Tessie Lagman. Napanood ko sila, si Ate Tessie at saka si Eva Vivar. Nag-guest sila sa Itbulaga. Ay, kamantang. Galing pa rin nilang dalawa. They're very good. They're very good friend of mine. Mababait itong mga ito. Hello din kay Mother Lily Manantan ng Chino Hills, California, at maligayang pakikinig din kay Ginang Leticia Ramos Gomez ng Barangay Bantog, Hacienda Luisita, Tarlac City. Basahin na po natin ang ating second letter of the day. Good afternoon, Ate Raquel. Suset Abad po ang aking pangalan. Ate Raquel, mapait po ang karanasan ko, kaya nga po naisip kong isulat sa inyo ang aking story. Tubong buhol po ako, Ate Raquel, at aaminin ko po sa inyo, napakatigas po ng ulo ko. Konsumisyon ako ng nanay at tatay ko. At ako rin po ang naging dahilan kung bakit natsugi sila o bakit maaga silang namatay. 15 years old po ako nung ako yung maglayas. Nagpunta po ako sa Manila, namasukang silbidora sa isang Chinese restaurant. Doon na rin po ako tumira sa restaurant. Samantala, mga magulang ko naman hinanap ako, pero hindi nila ako natagpuan hanggang sa yung kanila pong sinasakyan nahulog sa bangin, kaya dead sila, patay silang dalawa.
Nang mabalitaan ko naman po ang pagkamatay nila, ay dead ma. Parang baliwala sa akin na nangyari at ang mga namutawi sa labi ko ay buti nga sa inyo. Napakasama ako talaga, Ate Raquel. Kasi yung amo kong Chinese, abay pinatulan ko, katwiran ko, maaahon ako sa kahirapan. Noong una ay binahay ako ni Ong. Binili niya ako ng mamahaling gamit, damit, alahas at kung ano-ano pang mga pangangailangan ko. Isinasama din niya ako kapag nagpupunta siya sa abroad, sa Malaysia, sa Singapore, sa Taiwan, sa Hong Kong, sa Bangkok. Isa lang naman po ang problema ko sa kanya, masyado siyang siloso. Ayaw niya nakikipag-usap ako sa iba. Okay lang naman sa akin yun, Ate Raquel. Nilagyan ko talaga ng tapa-oho ang aking mga mata. Hindi nga ako tumitingin sa ibang lalaki. At pati yung driver na itinoka niya sa akin, girl din, babae din. At sa totoo lang, ate, buhay rin na ako sa piling ni Ong, na inakala kong habang buhay na nga. Kaso nagkamali ako dahil nabuking kami ng misis ni Ong. Pinabugbog niya ako sa mga tao niya. At ang masakit pa nito, yung mga nambugbong sa akin, pinagsamantalahan ako, ni-rape pa ako, ate. At pinagbantaan ako na wag na raw akong makipagkita kay Ong at magpasalamat na lamang daw ako dahil hindi nila ako pinatay. Para akong basang sisiw, ate, na walang masilungan at walang mapuntahan. Lahat ng gamit, lahat na binigay sa akin, wala akong nakuha, ate, dahil kinuha lahat yun ng asawa ni Ong. Ako naman, namalimos na lamang ako at nagmukhang taong grasa. Sakali po ako natutulong, madalas dinadala kaming mga taong grasa sa DSWD, pero lagi pa rin akong tumatakas hanggang sa nagkasakit ako, Ate Raquel. Meron namang naawa sa akin at dinala ako sa ospital. Ginamot naman po ako, pero syempre, hindi naman libre ang mga gamutan doon. Kaya, nang gumaling ako, palihim, tumakas ako sa ospital. Pero nahuli po ako at ipinakulong ako eh. Dito na po ako nagsimulang malugmok. Kaya sising-sisi po ako ngayon, Ate Raquel, at panay ang dasal ko at ang paghingi ko ng tawad sa mga magulang ko. Kung di sana naging matigas ang ulo ko, sana maayos ang buhay ko ngayon. Sana buhay pa ang aking mga magulang. Sa ngayon po, Ate Raquel, nandito pa rin po ako nakakulong, naghihintay sa kawalan. Alam kong wala na akong pag-asa pa. Sana po mapatawad ako ng Panginoon sa aking mga kasalanan. At sana po makalaya na ako sa pagkakalugmok ko. Salamat po, Ate Raquel, sa pagbasa mo sa aking liham, gumagalang, Suset Abad. Balikan kita sa setup pagkalipas ng ilang commercials. We'll be back. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Alam mo, Suset, habang buhay, may pag-asa. Kahit mga libong beses kang madapa, laging may kamay na aakay sa'yo, patungo sa liwanag. Basta't taos puso ang panalangin mo at dasal, siguradong makakaahon ka sa putik na iyong kinasadlakan. Hangad ko na makalaya ka na kung nasaan ka man ngayon. At ipagdarasal kita sa mahal na Panginoon na naway akayin ka at bigyan ng liwanag ang iyong patutunguhan. Salamat sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong kasaysayan, Suset, at hangad ko na matagpuan mo ang kapayapaan at kaligayahan sa buhay. Samahan niyo po ako, magdasal po tayo ngayon. Mahal naming Panginoon, maraming salamat po sa araw-araw na biyaya na ibinibigay niyo po sa amin. Taos-puso po naming iniaalay ang aming pagmamahal sa iyo at naway ipagpatuloy niyo po ang pagbibiyaya sa amin ng grasya sa araw-araw. Palakasin niyo po ang loob namin upang patuloy na lumaban sa araw-araw at naway mapalapit kaming lahat sa iyo. Kailangan po namin ang iyong tulong upang mapaunlad ang bansang Pilipinas. Lord, heal our land. Sa iyong kapangyarihan, bigyan niyo po kami ng lakas loob na magpursigi at panatilihin ang kapayapaan na sa aming puso upang maibahagi namin ang pagmamahal na kaya naming ipakita sa mundo. Almighty God, we lift up to you our country, our government. Grant us peace. Patnubayan niyo po at basbasan ang mga namumuno sa aming bansa. Gabayan niyo po ang bawat isa sa kanila upang mapanatili ang kalayaan na aming tinatamasa at magamit ito sa pagpapaunlad ng aming bansa. Lord, give us peace. Maghari nawa ang pagmamahal sa lahat ng iyong nilalang. Ingatan niyo po kami, mahal na Panginoon. Ikaw po ang aming lakas at kagalingan. Maraming salamat po. The glory and honor is yours, dear God. Taus-pusong pasasalamat at papuri sa iyo, Panginoong Diyos. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Tapos na po ang isang oras. Nako, sana po samahan ninyo kami muli sa susunod na Sabado. At ako'y nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig dito sa atin sa Dear Ate Raquel. At syempre gusto kong pasalamatan ng mag-amang Eric Lucero at Andre Lucero na laging nakatutok sa atin dito sa DZRH at hindi tayo pinababayaan kahit pa anong mangyari, laging nandyan sa atin. Maraming salamat sa inyong dalawa. Taus-puso ako nagpapasalamat sa inyo. And of course, sa DZRH technicians naman, unang-una si Het Del Moro, si Melvin Donato at Ray Taladro. And of course, sa RH-TV naman, si Mark Cabral, Aljon Besumbre, EJ Ayalde at Arnel Tatel. Ako po inyong kaibigan, Raquel Montesa, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay dito sa ating programa. At nawa po ay maging mabuti po tayo sa ating kapwa. Let's be kind to one another because kindness is a measure of our humanity. And let us do something nice to the people that we meet each day because it is such a good feeling being a blessing to others. At hangad ko po ang kapayapaan ng puso, lakas sa araw-araw at pananalig sa mga plano ng Panginoong Diyos. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat.
Bye! Isipin na ika'y lagi na lang mag-iisa. Naririto at may kaibigan ka. Sa mga gustong maibsan ng kahit kaunti ang mga hinanakit sa pag-ibig, sumulat lamang dito sa Dear Ate Raquel, DZRH, Star City, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Hanggang sa susunod na Sabado, maraming salamat po sa iyong pakikinig. Aking kaibigan, kahit na kailanman, laging may bukas na iyong magigisnan. Huwag iisiping mag-iisa ka lang. Naririto ako at matatagpuan na isang kaibigan. May isang kaibigan. Abangan this Saturday. Hi, this is James Reed, and you're watching Scene Zone. Kilig Vibes with Mr. Randomantic. Yes, I can say I'm living that randomantic life. Yes, I think maybe twice. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampag... Tinesting, sinuri,